Isa sa mga kauna-unahang naaresto ay isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Siya ay nakasibilyan pero hindi off-duty na po siya. Pero siya rin ay naaresto. Isang sundalo o kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kabilang sa mga unang nahuli sa gun ban kahapon dahil may dala itong baril sa oras na hindi pa ito gumaganap ng kanyang tungkulin. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan pa rin humingi ng Certificate of Authority o exemption ng isang pulis o sundalo para makapagdala pa rin ng baril labas sa kanyang duty. Pantay-pantay anya ang pagtrato sa lahat at kahit sino pa kapag may paglabag ay mananagot. Pantay-pantay ang treatment. Hindi porket opisyal ng pamahalaan o uniformadong miyembro ng Armed Forces, PNP, dapat lahat sila ay covered ng ating gun ban at dapat pare-parehas din ang pag-inspect sa kanilang mga sasakyan. Bibigyan naman ang COMELEC ng exemption lalo na may banta sa buhay ang mga kawani ng militar at pulis. Dagdag pa nito, kahit sinong individual basta mapatutunayang may banta siya sa buhay ay maaaring mabigyan ng exemption at makapagdala ng baril kahit may umiiral na gun ban. Maging mga kawani ng media pwedeng humingi ng exemption dahil sa uri ng kanilang trabaho. Ang mga opisyal ng pamahalaan naman pinapayagan na mayroon silang hanggang 2 security details at maaaring madagdagan depende sa bigat ng banta sa kanilang buhay. On a case-to-case basis, depende do sa kind of threat na meron sa opisyal na binabanggit. Ikinadismaya naman ng komisyon na bagamat 2 araw pa lang mula nang ipinatutupad ang gun ban sa bansa, marami na ang mga lumabag dito. Sa tala ng Philippine National Police, umakyat na sa 31 ang nahuli sa ipinatutupad na gun ban sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson at Pro 3 Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, 26 sa mga naaresto ay sibilyan. 3 ang security guards, isang appointed government official sa Bangsamoro Ministry at isang sundalo. Aabot na rin sa 80 firearms ang nakukumpiska ng PNP mula nang ipatupad ang nationwide election gun ban. Pinakamarami ay mula sa Central Luzon na umabot sa 19 na baril. Kakasuhan ang mga nahuli ng Philippine National Police sa COMELEC Law Department dahil sa election offense. Ipafile yan sa Law Department ng COMELEC kasi ang Law Department ng COMELEC ang magiging investigating prosecutor. Dito, kami ang magkukonduct ng investigasyon kung may probable cause laban sa kanila. Kapag nakarating sa korte ang kaso at nahatulan kabilang sa parusa ay 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong habang buhay na hindi pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno at aalisan na rin ang karapatang bumoto. Payo ng COMELEC na hintayin muna na maaprubahan kapag nag-apply ng gun ban exemption mula sa kanila dahil hanggat wala ito ay huhulihin pa rin pagdaan sa mga checkpoint. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.